Okay, hello mga ka-repair. So, um, meron tayo ditong inlet valve ng washing machine, automatic washing machine. So, check natin kung ano ang sira nito. So, bali sira na ito, no, galing sa mga customer natin. So, ano bang mga kadalasan nasisira nito mga ka-technician, no? So, ito, check natin. Kailangan natin check yung kanyang continuity, yung reading ng kanyang coil. Ayan, so ito yan, check natin na gamit ating multimeter. Set na natin dito sa kanyang resistance. Ayan, okay, so check natin itong dalawang coil. So ayan, so nakikita natin walang reaction yung ating multimeter. So ibig sabihin is putol itong connection nito. Yung coil nito sa loob is putol, no? Ito dito sa kabila naman, ayan, okay, so meron tayong na reading na 4.7k ohms. Ayan, so itong side dito is good at ito yung sira. So meron pa tayo ditong extra, na ito, check din natin itong coil. Ayan, so good. Ito dahil mayroon tayong na reading na 4.6 kilo ohms. Ayan, so possible yung sira lang dito yung kanyang filter, no, sa loob, marumi. So bali good pa ito. At ito naman yung kanyang isang coil. So ito, yan, bubuksan natin kung ano yung laman sa loob. Meron siyang clip dyan, i-clip na natin. Ayan, so ito yung coil natin, no? So ito yung coil natin. So magagamit pa natin to sa ibang bali replacement, no? So check natin ulit yung kanyang continuity. Ito yung bad. So yun pala yung bad at ito naman yung good. Ito yung good. Ayan. So bali check natin yung continuity. So ayan, no, meron tayong reading, yan, 4.7. So ngayon, paano ba natin linisin to, no? Kunin lang natin to dito, yung kanyang filter. Yan, ayan, ikutin lang natin. Ayan, so ayan, sa nakikita nyo is marumi na yung kanyang filter. So isang dahilan din yan na hindi maganda yung daloy ng ating tubig. So ito, sandin natin to. Yan, meron siyang butas. Yan, tusukin lang natin ng ating plier at yan, counterclockwise. Yan. So ito na siya. Ayan, ito yung kanyang loob. Ayan, yung tagusan ng tubig at ito yung kanyang control. So bali ito, ayan, tingnan nyo, meron siyang play. Ayan, diba meron siyang play? Pag tinanggal natin yan, meron siya dyang rubber, ito meron siyang play. Meron din siya ditong, ayan, bakal metal, no, at meron din siyang spring. Ayan, spring. So paano ba gumagana itong ating inlet valve? Ayan,
So ganyan yan. Sa pamamagitan nito, 'di ba, pressurize yung ating water inlet, no? Sa pamamagitan ng nitong motor coil na ito, ayan. Ayan, ganyan yan. Once na nagkaroon ito ng supply, sinusupplyan ito ng 220 volts. Once na nagkaroon ito ng supply, ayan, hihilahin niya itong bakal, itong metal na papasok. Ayan. Ganyan ang mangyayari. Hihilahin niya doon sa loob. Hihigupin niya. Ngayon, ito na. Hihilahin niya ito, yung metal. So, ganyan na siya. Ganyan na. Ngayon, magkakaroon na ng daanan yung tubig, no? Kapag hinila ito. Yan. Pag hinila ng metal. So, ito kasi is kakaroon ng magnetic field. Kaya yung bakal is hinihila niya. So, nagkakaroon ito ngayon ng since yung ating tubig is pressurized, ibig sabihin pressure, itutulak ngayon ito ng tubig, no? So, meron na siyang play. Ayan. So, ganyan lang yung kanyang function, no? Ayan, kasi ito doon, ayan, binablock niya yung tubig. Ayan. So, ganun lang. Kasi kapag mayroon siyang spring doon, matigas. Pero kapag karoon ito ng supply is lang, malambot na lang itong itulak ng tubig, yung pressure water. So, matutulak niya ito dahil wala na ito, no? Nandoon na, nakalubog na yung kanyang spring. Hinihila na nito kapag karoon ng supply. Okay, yun lang. So, dapat pwede din nating linisan kung merong mga barado. Ayan. So, pagbalik naman, dali lang din, ganun pa din. Ayan. Ayan, clockwise. Tapos, higpit. Ayan. So, yun lang. Good morning.